1 Kings 13, uunahan ko na kayo, although alam na natin, patay na si Haring Solomon. Patay na si Haring Solomon. Sa pagkatapos ng 1 Kings 11, natapos ang 40 years na pamumuno ni Solomon sa Israel. Bagamat nagsimula siya ng may karunungan, nalis ang kanyang puso dahil sa compromise at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, pag-usapan muna natin to kasi medyo naguguluhan yung mga tao dun sa kay Jeroboam tsaka si Rehoboam. Merong ako nakitang pinag-uusapan na to, naguguluhan sila. Ito ba yung Boam Brothers na banggit ni Pastor Junior? Ngayon, hindi po Jerry tsaka Ray ang pangalan nila. So, tsaka hindi sila magkamag-anak. Ni isang bahid ng dugo na sila ay magkamag-anak. Dahil si Jeroboam ay Jeroboam the first. Merong lalabas sa mga history books, merong Jeroboam the second. Hindi ko alam yung iba pa, pero yun lang nabasa ko. At si Rehoboam naman, ay yung isa pa. So, ang lahi ni Ephraim at ang lugar ng Sereda, yun ang kay Jeroboam. Siya ang nasa norte. At nasa south naman, si Rehoboam. Siya ang nasa lahi ni David at ang lugar niya ay Jerusalem. So, para maliwanag sa atin, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, si Jeroboam yung nasa ibabaw ng mapa, si Rehoboam yung nasa baba ng mapa, yung nasa Judah, tsaka mga Benjaminites. So, maliwanag sa atin yon. Kailangan maging malino yun dahil nagbibigay ito ng importanteng context sa ating pag-aaral. Ngayon, yung split na pag-aralan natin ng mga nakaraang linggo, nasa 930 BC siya. So, 930 BC. And 10 tribes, tsaka yung nasa baba. Okay. Balik-aral. 1 Kings 11. Tinalikuran ni Haring Solomon ang Diyos sa kanyang katandaan dahil sa impluensya ng kanyang 700 na asawa at 300 na concubine. Hindi ko alam paano pagkakasya yung oras niya, pero 1,000 yung kanyang kinakasama mula sa mga paganong bansa. Kung kaya't sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Again, nag-compromise. Dahil sa kasalanan ito, nagpahayag ang Diyos ng hatol na hahatiin ang kaharian ng Israel sa panahon ng pamumuno ng kanyang anak. Yun na nga yung split. Bilang simula ng parusa, nagbangon ang Diyos ng mga kaaway laban kay Solomon, kabilang si Jeroboam. At sa huli ay namatay si Solomon matapos ang 40 years na paghahari. So, 1 Kings 12 naman tayo. Yun na nga, nahati na. Dahil sa kanyang pride at pagtanggi sa payo ng matatanda, yun yung chapter 9 yata yun, yung dahil siya ay gusto niya yung forced labor, sabi nung matatanda, wag. Sabi niya, hindi, kailangan pagpatuloy ko to dahil meron akong pananagutan. So, nagulo yung mga tao. So, again, nagulo yung mga tao, sumama sila dun sa nasa northern tribes, kaya nagkaroon ng split. Ang kasalanan ni Jeroboam, natakot si Jeroboam na kung bababa ang mga tao sa Jerusalem para sumamba sa templo, iiwan siya ng mga to. Iniwan na nga. Kaya gumawa siya ng sarili niyang religion. Nagtayo siya ng 2 gintong baka. Naalala ko si Aaron, yung gintong baka. Nag-imbento ng sariling piyesta at nag-appoint ng mga peking saserdote. Peking saserdote meaning hindi siya kabilang kay Levite, sa mga Levites. Dito pumapasok ang 1 Kings 13. 1 Kings 13. Ngayon, sa 1 Kings 13, malalaman natin, ang totoo, God is love, di ba? God is love, pero God is a God of justice. Totoo yan, ang Diyos natin mapagmahal. Pero minsan, nakakalimutan natin na maliban na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay holy. Banal din siya. At seryoso sa kanyang mga utos. Hindi siya nagbibiro sa mga utos niya. Pag sinabi niyang ito yung utos niya, susundin natin. Sa chapter 13, matutunghayan natin ang isang nakakagulat at nakakalungkot na kwento ng isang lingkod ng Diyos o yung man of God. Nagsimula siya ng sobrang tapang pero nagtapos siya sa isang trahedya. Tawagin natin tong ang panganib ng kalahating pagsunod. Ating himayin ang kwentong ito sa 3 simpleng yugto. Una, ang matapang na simula at pagsunod. Pangalawa, ang panganib ng pagdilinlang. Pangatlo, ang bunga ng pag-compromise. Simulan natin. Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang maghandog, dumating mula sa Judah ang isang propeta ng Diyos.
Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na yon. Wika niya, altar o altar, pakinggan mo ang pinapasabi ni Yahweh. Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na papangalan ng Josias. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pagsusunugan kanya ng mga buto ng tao. Sinabi pa niya, ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang altar na ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar. Verse 1, sinabi dito may isang propeta ng Diyos. Walang sinabing pangalan ang propeta, pero nanggaling sa Juda papuntang Bethel. Buong tapang niyang hinarap si Haring Jeroboam habang nagsusunog ito ng insenso sa kanyang altar. May prophecy. Sinagawa niya ang altar at sinabing maisisilang na anak sa angkan ni David na nagngangalang Josiah o Josias. At susunugin nito ang mga buto ng huwad na saserdote sa ibabaw ng altar na yon. Isang prophecy na mangyayari after 300 years. So, totoo yun. Meron talagang mangyayari after 300 years. Nasulat ito sa ibang parte ng Bible, sa 2 Kings 22 at sa 2 Chronicles 34. Si Josias ay nasa lahi ni Jesus at sinabi sa Matthew 1:10-11. Sinabi sa Matthew 1:17 na may 14 na salinahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 din mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelites sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Hindi ko na nalaman kung bakit 14 yung nabilang, pero puro 14 yung years. Okay? So, sa verse 3, sinabi na upang patunayan na galing ito sa Diyos, mahati ang altar at matatapon ang mga abo. Yan. Tuloy natin sa verse 4. Verse 4. Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sumpang iyon laban sa altar ng Bethel, tinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na iniutos, dakpin ang taong yan. Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos at hindi niya maikilos yun. Noon din nagkadurog-durog ang altar at sumambulat nga ang mga abo na nasa ibabaw ng altar gaya ng pinahayag ng lingkod ng Diyos. Nakiusap ang hari sa lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Diyos mong si Yahweh at hilingin mong magbalik sa dati ang aking kamay. Nanalangin nga ang lingkod ng Diyos kay Yahweh at gumaling ang kamay ng hari. Hindi ko alam kung meron siyang immobility or something like that, pero it's the work of the Lord na siya ay nagkaroon ng ganyan. Tinuro ni Jeroboam ang propeta para ipahuli. Ganyan siya. Ngunit biglang nanigas. O sa ibang version, natuyo o withered ang kanyang kamay na hindi niya ito maibalik. Nakaganyan lang siya. So natakot ang hari. Nakiusap siya sa prophet na ipanalangin siya sa Diyos. Nagdasal ang propeta, gumaling naman ang kamay niya, dali-dali. So, yung prophet pa rin siya, may miracle na nangyari. Verse 7. Inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan upang bibigyan ng gantimpala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po ibigay ninyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag kang kakain o iinom ng anuman, at pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan. Nag-iba nga ng daan ang propeta ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niya patungo sa Bethel. Ang mahalagang talata dito, yung verse 8 and 9. Sabi dito, ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos, kahit na po ibigay ninyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan. Wow ha, kalahati ng kayamanan. Hindi ako sasama sa inyo, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman at pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan. Kahit anong yaman o favor ang i-offer ng mundo o isang hari o isang presidente, hindi dapat natin pagpalit ang malinaw na utos ng Diyos. Naging matapat ang propeta dito sa unang pagkakataon. Hindi siya nagpadala. Sinabi ko yung unang pagkakataon kasi may mangyayari later on. Hindi siya nagpadala sa pera o impluensya. Ang supporting verse dito, yung 1 Samuel 15:22. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahandog. Ang Diyos ay mas natutuwa sa ating simpleng pagsunod kaysa sa kahit anong malaking bagay na kaya nating gawin para sa Kanya. Ulitin ko yon. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahandog.
ang Diyos ay mas matutuwa sa ating simpleng pagsunod kaysa sa kahit ng malaking bagay na ating magagawa para sa Kanya. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Noong panahong yon, may isang matandang propetang nakatira sa Bethel. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang mga nangyayari sa Bethel ng araw na yon. Sinalaysay nila ang ginawa ng propeta ng Diyos at ang nangyari sa hari. Ngayon, linawin natin na dalawa ang characters nito kasi propeta na naman. So, may isang batang propeta tsaka may isang matandang propeta. Binibigyan ko ng emphasis kasi, kaya yung nagbago yung tone ko kasi para malinawan natin na ito ngayon yung entrance ng batang propeta, ng matandang propeta pala. So, verse 12, ang sagot, saan siya dumaan nang siya'y umalis? Tanong ng ama. Tinuro ng mga anak ang dinaanan ng propeta ng Diyos na nanggagaling sa Juda. Ihanda ninyo ang asnong sasakyan ko, utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Verse 14. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa lilim ng puno ng ensina. Sa ibang version, ang puno ay terebinth tree o oak tree sa ibang version. Ang tanong kasi, ikaw ba ang propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda? Tanong niya. Ako nga po, sagot naman. Tigil tayo dyan kasi pwedeng tanong natin, bakit maraming propeta ng panahon ng First Kings? Kasi maisip natin, sa ibang mga parte ng Bible, paisa-isa lang ang mga propeta. Bakit dito may dalawa? Nagkaroon ng maraming propeta dahil sa malubhang crisis sa politics at spiritual sa Israel. Matapos mahati ang kingdom, maraming hari ang tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ni Baal. Mahal ng Diyos ang Israel. Dahil dito nagpadala ang Diyos ng maraming propeta upang itama ang mga hari, balaan ang bayan, bigyan ng warning, at panatilihin ang tapat na pananampalataya. Sa 1 Kings 18, sinabi ng na ito na ay para labanan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang prime purpose nito. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta tulad ni Elias, si Obadias, ang 100 prophets sa mga kuweba. Sa 1 Kings 22, ang mga kilalang prophet ay nagkaroon ng mga grupo o nagkaroon ng school of prophets. May college ang prophets. So doon sila nag-aaral, university. Yan. Hindi ko alam kung magkano ang tuition fee, pero baka mahal. Anyway, masasabi natin na may nabubuong kapatiran sa mga prophets sa mga panahong yon. Okay, verse 15. Sumama ka sa akin sa aming tahanan upang makakain, anyaya ng matandang prophet. Sumagot naman ang propeta ng Diyos, hindi po ako maaaring sumama sa inyo, pabalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito. Verse 17, sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh, huwag kang kakain o iinom ng anuman doon at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Yun ang utos. Propeta rin ako tulad mo at sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin. Medyo tricky yata yun. Ngunit nagsisinungaling lamang ang matandang propeta, sabi ko na. Sumama nga sa kanya ang propetang galing sa Juda, kumain siya at uminom sa bahay ng matandang propeta. Okay, so in-invite siya, kumain sa bahay. Noong una, tumanggi ang batang prophet. Ngunit nagsinungaling ang matandang prophet. Sabi pa nito, prophet din ako tulad mo eh. Pero may angel. So naghatak pa siya ng tao, ng reason. May anghel na nagsabi sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ibalik kita sa iyong bahay upang kumain at uminom. Ang pagkakamali nito, naniwala ang lalaki ng Diyos, ang prophet na bata, sa tao na halip na direktang utos ng Diyos, hindi siya sumunod. Sumama siya at kumain. At habang kumakain sila, ang matandang prophet mismo nakatanggap ng tunay na salita mula sa Diyos. At makikita natin na hahatulan ang batang prophet dahil sa kanyang pagsuway. Naniwala ang batang prophet, pero ito yung tukso eh. Ito yung tukso. Madalas nangyayari sa atin to. We're living a straight line, pero dahil sa tukso,
nalilihis tayo ng landas. Ganun din ang mga propeta, tao lang din sila. Sinabi sa Aklat ng Galacia, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parurusahan nawa siya ng Diyos. Warning sa atin to. Dahil ang nagsalita ay isang matandang prophet, akala natin experience talaga siya, at gumamit pa ng salitang anghel, binaba ng batang prophet ang kanyang depensa. Lower discard. Ang salita ng Diyos lamang ang dapat nating gabay sa buhay, hindi ang sinasabi ng tao. Napakahalaga na tayo ay nananahan sa salita ng Diyos. Anuman ang antas ng tao sa lipunan, anuman ang antas ng tao sa simbahan, anuman ang antas ng tao sa buhay natin, kahit sa pamilya natin, kung hindi ito nahanay sa salita ng Diyos, ano ang saysay ito sa buhay natin? Kasi minsan, yung pang mga namumuno sa simbahan at namumuno sa lipunan, sila pa ang sumusuway sa utos ng Diyos. Imbes na tayo ay pangunahan na to look up dun sa kung ano ang turo ng Diyos, sila pa yung nagsisimula dun sa turo ng tao. So, kailangan nating lagi, huwag natin silang sisihin, ang lagi nating isipin ay yung salita ng Diyos. Tayo mismo at ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang tama. Hindi natin pwedeng ilagay ang gabay natin dun sa tao lamang. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Kung malinaw ang utos niya sa kanyang salita, huwag tayong maniwala sa sino mang kokontra rito. Ngayon, ang conclusion natin. Habang sila'y kumakain, numating sa matandang propeta ang isang pahayag mula kay Yahweh. Kaya't sumigaw siya sa propetang galing sa Juda, ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Sinuway mo ang aking utos, bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa lugar na pinagbawal sa iyo. Dahil dito ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga magulang. Nang sila'y makakain, naghanda ang matandang propeta ng asnong masakyan ng propetang galing sa Juda. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang leon. All of a sudden may leon sa daan. At siya ay pinatay nito. Nahandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ng asno. May mga taong napadaan doon at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang leong nakabantay. Binalita nila sa bayan ang kanilang nakita at nakarating ang balita sa matandang propeta. Nang marinig niya ang nangyari sa kanyang sinabi, yun ang propeta ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Kaya't pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapain ng leon. Sa verse 27, pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga anak at lalaki at pinaghanda siya ng asnong nasakyan. Umalis siya at nadatnan ang bangkay sa tabi ng daan, nakabantay sa tabi ng bangkay ang asno at ang leon. Hindi nito kinain ang bangkay at hindi rin nito ginalaw ang asno. Sinakay ng matandang propeta ang bangkay sa kanyang asno at ibinalik sa bayan upang ipagluksa at ilibing. Sa sariling libingan ng propeta, inilibing ang bangkay ng propeta ng Diyos. At sabi niya, kawawa ka naman kapatid. Ito ang nakita ng matandang propeta. So recap natin. Habang sila'y kumakain, biglang ginamit ng Diyos ang matandang propeta upang bigyan siya ng tunay na mensahe. Parang sabihin natin pagsubok. Sinuway mo ang aking utos. Bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa lugar na ipinagbabawal ko sa iyo. Dahil dito ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga magulang. Naglakbay pa uwi ang batang propeta at sinabing siya ay propeta nga, man of God. Hinarang siya ng leon, pinatay. Ang kakaiba nga dito, very unusual, hindi kinain ng leon ang kanyang katawan. Hindi rin sinaktan ang kanyang asno. Nagbantay pa nga yung asno eh. Nakatayo lang ang leon sa tabi ng bangkay. Hindi inatake ng hayop. Ito ang hatol ng Diyos. Sa verse 26, sinabi dito, na marinig niya ang nangyari sa kanya sinabi, yun ang propeta ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh, kaya pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapain ng leon. Will of God. Will of God. Proverbs 14, sinabi dito na may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Maging warning sa atin yun. Maging warning sa atin yun. Kasi akala natin nandun tayo sa right path. Pero kung wala tayo sa salita ng Diyos, baka nalilis tayo at kamatayan nga ang abuti natin. Ang kumain at magpahinga ay tila tama, pero logical yun para sa isang pagod. Ngunit naging daan ito
sa kanyang kapahamakan dahil labag ito sa pinag-uutos ng Diyos. Naging masyadong relax yung tao. Warning yun. Ang aral sa atin, mabigat at masakit ang ending ng kwentong to. Marahil niisip natin, kumain lang naman siya, napagod lang siguro kaya nakumbinse. Ngunit pinapakita ng Diyos na ang bahagyang pagsunod o yung partial obedience, ito yon, ay still disobedience. Seryoso ang Diyos sa kanyang salita. Ang compromise sa ating pananampalataya ay laging may dalang mapait na bunga. Verse 31. Na mailibing ang bangkay, sinabi ng propeta sa kanyang mga anak na lalaki, kapag ako'y namatay, dito rin ninyo ako lilibing, katabi ng kanyang mga buto. Sapagkat matutupad ang mga sinabi niya sa utos ni Yahweh laban sa altar ng Bethel at laban sa lahat ng sagradong burol ng Samaria. Sa kabila ng gantong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari sa mga sagradong burol. Ito yung sinasabi kong yung minsan, yung mga nasa posisyon, inaabuso nila yung kanilang power. At alam natin na sino man ang nakikilala natin, dun sa maliliit na mga barangay, council, o maging sa bayan, mayor, hanggang sa dumating sa mga superpowers na mga bansa. Paano mang partido yon, ang politiko ay politiko. Ang tao ay tao. Kahit sabihin nila na hinahawakan na ang Biblia, kung ang tao ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos at hindi total obedience at total na pagsunod at pagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos, surrender. Walang saysay ang paghawak mo ng Biblia. Ang surrender natin sa Diyos, hindi nakikita sa ating salita. Nakikita sa bunga ng ating pamumuhay. Tandaan natin yan. Verse 34, dahil sa mga kasalanan ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. Malungkot yung ending. At diyan nga natapos ang pang-13 kabanata ng unang aklat ng mga hari. Very sad. At yun pa, it's the 13th chapter. Maraming kasabi na kaya hindi naglalagay ng 13th floor dahil it's a sign of death. Diba? Or, di ko alam, sinasabi lang nila yun. Pero it's something na dapat natin pag-isipan. Pero it's so sad yung nangyari dito sa chapter 13. Lagi kong tanong, ito na. Kaninong boses ang pinapakinggan mo ngayon? Ang boses ba ng culture? Ang boses ba ng compromise ni Jeroboam? O ang boses ng mga tao na nagpapanggap na nagkasalita sila para sa Diyos? Maraming mga pastor na nagpapanggap. Maraming mga simbahan na nagpapanggap. Maraming mga malalaking simbahan ang nagpapanggap at kumukuha, hindi na ako magpapa-excuse sa inyo, ng pera para pangunahan ang kanilang lifestyle. Pagpalain tayo ng Diyos dahil sa liit ng bilang ng ating simbahan. Tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Tayo ay nananahan sa pagpapala niya. Hindi sa pera na binibigay ng ating sambahayan. Dahil binibigay ng Diyos ang kailangan natin. Hindi natin hinihingi. Ibinibigay ng Diyos. Ang ating lang namang dapat gawin ay manahan sa salita ng Diyos at hindi yung partial obedience. Dahil yung partial obedience, disobedience pa rin yun eh. Yung lahat ng lumalabas sa bibig natin. Yung pag-usapan natin kung ano napapanood natin sa TV. Yun ba ang salita ng Diyos? Yun ba ang mahalaga sa atin? Dahil kung titignan natin, ang salita ng Diyos, kulang ang araw natin. At para i-practice natin ang lahat ng yun, kukulangin.
Kaya dapat nating isipin, kung kukunti man tayo at pag-aralan natin, sana mailabas natin to at mapag-usapan natin. Itong pag-uusapan natin, hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga balita. Dahil yung salita ng balita, basura. Iyon ang ginagamit tayo para magalit tayo sa kapwa natin. Tandaan natin, ang ginagawa ng media, kaliwat kanan, gitna, gagamitin tayo, ang utak natin, ang puso natin, para magalit tayo sa isa't isa. Iyan ang ginagawa ng mundo. Tandaan natin. Ang kabanatang ito ay nag-iiwan sa atin ng seryosong warning para sa ating buhay. Sa ating buhay, pananampalataya. Ang lalaki ng Diyos ay nagsimula ng may katapangan. Matapang niyang hinarap ang hari, ngunit nabigo siya sa huling bahagi dahil hindi niya tinapos ang kanyang misyon. Huwag nating i-compromise ang malinaw na utos ng Diyos dahil lang tayo ay napagod o nagpahinga. Huwag tayong maging relax. We should be on our toes. Huwag ipagpalit ang salita ng Diyos sa opinyon ng tao. It's God's word over human tradition or human culture or human opinion. It's just their opinion. Ang pinakamalaking pagkakamali ng propeta ay ang paniniwala sa salita ng isang matandang propeta na kontra sa mismong sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat nating ibatay ang bawat prophecy o turo gamit ang nasulat sa salita ng Diyos. Again, pwedeng may prophecy, but if it's not based on the Word of God, it's nothing. Kaya binigay sa atin ng Bible. Yun ang ating batayan. Kahit na ginagalang silang leader o Kristiyano ay labag sa Biblia ang sinasabi nila, ang Bible ang dapat nating sundin. Gumawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan niya, yun na yung kamay, yun na hating altar. Ngunit ang pagiging gamit ng Diyos, kahapon ay hindi dahil para maging pabaya ngayon. Yung kahapon, warning sa atin. Huwag natin pabayaan ngayon. Ang buhay Kristiyano ay isang takbuhan na nangangailangan ng dapat nating pagsunod hanggang sa huli. Hindi yung partial obedience lang. Ang Diyos ay seryoso. Maaaring isipin natin na mabigat ang parusa sa propeta dahil kumain lang siya ng tinapay, nagpahinga lang siya. Ang harsh naman nun, di ba? Pero mataas ang standard ng Diyos. Ginamit niya ang anak para iligtas tayo. Ngunit pinapakita dito na walang maliit na kasalanan sa harap ng banal na Diyos. Ang mas malaking responsibilidad o privilege, lalo na yung mga pinuno, may mas mataas na standard sa pananagutan sa harap ng Diyos. Ang mga nagagalak sa salita ng Diyos ay katulad ng isang punong may malalim na ugat, laging sariwa, at nagbubunga sa tamang panahon. Ang pangakong ito ay makita sa Psalm 1, 2, and 3. Sabi sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon, at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Gustong-gusto ko yung anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ang tagumpay natin na si Diyos eh. At kapag nagtagumpay, alalahanin natin yung Malakay 3:10. Sabi, subukan ninyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit. Binuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Maganda yung pangakong yun. Church, napakagandang magsimula ng tama. Ngunit ang hamon ay paano tayo magtatapos. Kilalanin natin ang boses ng Diyos. Basahin natin ng malinaw ang Bible. Every day. Para di tayo maging malinlang ng mga malinturo. Kahit pa maganda pakinggan. Maraming magandang magsalita. Pero hindi tama sa salita ng Diyos. Huwag mag-compromise. Kung sinabi ng Diyos na iwasan ang kasalanan, iwasan natin. Walang excuse na tatanggapin kahit pasabihin natin na impluwensya lang naman tayo ng iba. Mataas ang standard ng Diyos. Let's finish the race. Let's finish the race. Hanggat hindi pa natatapos ang mission, huwag tayo papetek-petek. That's the word, huwag tayong papetek-petek. Manatili tayong gising sa spiritual. Balikan natin na sulat ng salita ng Diyos, manatili tayong tapat hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Mamuhay tayo para sa Kanya, araw-araw. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa
matapang na paalala mula sa inyong salita sa araw na to. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng pusong buo pagsunod sa inyo. Wala pong partial, wholeheartedly, i-surrender namin sa inyo. Layo niyo po kami sa tukso ng pag-compromise at sa namang paglilinlang. Kahit pa ito ay magmukhang tama, it sounds good, pero nanggagaling naman sa taong hindi tama. Naway mas pangawakan namin ang malinaw ninyong utos kaysa sa opinyon ng mundo. Bigyan niyo po kami ng lakas at paninindigan at tapusin namin ng tapat ang misyon nito nang walang pag-aalinlangan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.